madaya, magnanakaw ng teknik at iba pang negative comments ang madalas na natatanggap ni Sukuna at nagsimulang kumalat ang fraud allegations during sa pagipaglaban ni Sukuna kay Gojo. Kasi nga ay hindi raw ito lumalaban ng patas due to the fact na ginamit niya lang naman ang katawan ni Megumi upang harapin siya. Pero ang tanong, fraud nga ba talaga si Sukuna? Isa bang panduwag ang paggamit nito sa katawan ni Megumi at totoo nga bang hindi matatalo ng full form Sukuna si Gojo Satoru? Well, ang lahat ng yan ay sasagutin natin ngayon dahil ang videong to ay dedicated topic tungkol sa King of Curses kung saan ay dito natin i-evaluate ang performance ni Sukuna sa kanyang pagkipaglaban kay Gojo. At ipapaliwanag ko rin sa kung bakit mas malakas pa si Sukuna kesa kay Gojo. Ito rin pala ang part 2 sa nauna kong topic tungkol sa kung bakit mas malakas din si Gojo kesa kay Sukuna. Kasi ginawa ko mga topics na ito mga kaibigan upang maging patas ang ating pag-i-evaluate sa dalawa base sa kanilang 1v1 fight. Para at the end of the day, kayo na ang humusga kung sino para sa inyong pinakamalakas na sorcerer. But before we begin, disclaimer muna, ang video to ay naglalaman po ng manga spoilers. Kaya huwag na natin patagalin pa. Let's get into it. So upang ma-defend natin si Sukuna sa fraud allegations, ngayon ay hihimay-himayin natin ang lahat ng mga decision making, strategies at fighting capabilities ni Sukuna during sa kanilang labanan. Simulan natin sa sitwasyon na kinatatayuan ni Sukuna. Sa sitwasyon ng King of Curses ay sa simula pa lang ay alam na niya na mahirap o almost impossible na i-bypass ang infinity ni Gojo na nagpatuon kagad ng interes sa kanya. Kaya na may sinabi niya na noon na ang una niyang papataying sorcerer ay si Gojo Satoru at hindi siya nagbibiro dito mga kaibigan. Pero on the other hand, alam niya rin na kung sakali mang dadating ang panahon na maglalaban na sila, alam na niya na mas malalamangan siya ni Gojo hindi in terms of power but in terms of manpower. Kasi hindi lang naman si Gojo ang kanyang makakaharap, kundi pati na mga estudyante nito na may kanya-kanyang talento at lakas. Kaya naman nung nakita niya ang potensyal ni Megumi ay kaagad nag-iba ang plano ni Sukuna na dahil dito ay naghintay si Sukuna ng tamang pagkakataon o panahon upang ma-take over ang katawan ni Megumi nang sa ganon ay magamit ang ability na meron ito. At sa anong purpose? Upang matalo lang ba si Gojo? Na kung ganon ay totoo nga pala na kinakailangan pa ni Sukuna si Mahoraga upang matalo si Gojo. Well, ang sagot ay ang purpose ni Sukuna ay ang maitago ang kanyang tunay na lakas sa ibang mga sorcerers habang nagkipaglaban kay Gojo. Sapagkat magkaiba kasi ang winning conditions ng dalawa. Si Gojo ay lumalaban upang patayin talaga si Sukuna na sinabi pa nga ni Gojo na nag-all out talaga siya sa labanan. Samantalang si Sukuna ay hindi lang si Gojo ang kanyang dapat na tatalunin kundi pati na si Yuji and the rest of the gang. Aside from that, kaya ginamit ni Sukuna ang katawan ni Megumi dahil si Megumi lang naman ang may potensyal na kaya makipag toe-to-toe sa sorcerer na may 6 eyes and limitless. Natutulong kay Sukuna na maitago ng gusto ang kanyang curse technique bago pa niya makaharap ang iba pang sorcerer. Now, in that situation, na kailangan pala ni Sukuna mag-conserve ng energy for future fights dahil alam naman niyang hindi lang si Gojo ang kanyang makakaharap. Ang tanong, sapat na nga ba ito upang masasabi natin kaya ni Sukuna talunin si Gojo without using the 10 shadows o si Mahoraga? Well, may rason kasi ang lahat. Kasi ang rason kung bakit ginamit ni Sukuna ang katawan ni Megumi ay dahil sa nagkaroon siya ng interest sa adaptation technique ni Mahoraga. At kasama na rin ang interest ni Sukuna sa curse technique ni Gojo na Infinity. Na dahil dito ay naisipan ni Sukuna ng ikopya ang adaptability ni Mahoraga, particularly sa pag-a-adapt nito sa Infinity. Bakit? Simply because gusto lang ni Sukuna makabuo ng mas malakas pa na atake, isang atake na kayang mag-bypass sa Infinity ni Gojo. Kaya habang naipaglaban si Sukuna ay hindi lang siya nagfo-focus sa pagtalo kay Gojo kundi nakafocus din siya sa pag-i-improve pa sa kanyang atake. Kaya ginamit niya mismo si Mahoraga bilang blueprint o modelo sa pagbabypass sa Infinity. Na dahil dito ay nag-resort pa si Sukuna sa napaka-risking mga strategy and decision making. Kumbaga ay parang naglalaro lang si Sukuna at isinet ang laro sa hard mode. Na ngayon na nalaman nyo na ang sitwasyon na kinatatayuan ni Sukuna at ang kanyang rason sa kung bakit tinake over niya ang katawan ni Megumi, ay proceed na tayo sa fighting capabilities ng King of Curses. Unahin na natin sa hand-to-hand combat. Sa hand-to-hand combat ay masabi natin na si Gojo ang nado-dominate dito mga kaibigan. But what if ang kaharap ni Gojo ay ang Heian era Sukuna na may 4 na kamay? At mind you, ang form din na to ay mas mabilis pa kumpara sa Sukuna na nakaharap ni Gojo, na in-outspeed pa nga ang isang Kashimo Hajime na nasa full form nito. Not to mention na kahit na may infinity pa si Gojo ay nababypass pa rin naman yan ni Sukuna gamit ang kanyang
domain amplification. So in conclusion, kayang-kayang i-dominate ni Sukuna si Gojo sa hand-to-hand combat basta't sa Heian era form. Kaya lang dahil nasa katawan siya ni Megumi, hindi niya nalamangan si Gojo sa hand-to-hand combat. Now, dito naman tayo sa strategy and decision making. Well, masabi ko na ang dalawa ay on par talaga. Subalit ang katotohanan ay si Sukuna ay always one step further mga kaibigan. Bakit? Well, pag-uusapan muna natin ang kanilang 5 domain clash. Sa labanan ng domain expansion mga kaibigan, alam natin na si Sukuna ang nananaig dito. Due to the fact na kahit equal lang sila sa potency dito sa loob ng kanilang domain expansion, kaya nagka-clash equally ang kanilang sure hit effect sa loob. Mas nagkaroon pa rin si Sukuna ng advantage dahil sa kanyang mas malawak na range of domain expansion na sumisira sa outside barrier ni Gojo. Which brings us sa decision making ni Sukuna. Kasi kaya umabot lamang sa 5 domain clash ang labanan mga kaibigan dahil gusto muna ni Sukuna nang ipapa-adapt kay Mahoraga ang unlimited void ni Gojo, kaya na may during sa kanilang domain clash habang nagka-clash ang sure hit effect ng kanilang domain expansion ay ang ginagawa kasi ni Sukuna mga kaibigan nag-iiwan siya ng space na madadaanan ng sure hit effect ng unlimited void ni Gojo. Kumbaga ay hinahayaan niyang tumama ang sure hit effect ng unlimited void ni Gojo sa kanya mismo, at ang sure hit effect mga kaibigan ay patungo sa soul ni Megumi na nilagyan ni Sukuna ng gulong ni Mahoraga. And for what reason? Well, sa tuwing nare-receive kasi ni Megumi ang sure hit effect ng unlimited void ay mas napapabilis naman ang adaptation ng Mahoraga sa domain expansion ni Gojo, kasi nga ang pinashoulder ni Sukuna sa adaptation ng Mahoraga ay ang soul mismo ni Megumi. At hindi ito madaling gawin mga kaibigan at napaka-risky pa niyan dahil mas matagal-tagal kasi ang adaptation process ng Mahoraga mga kaibigan dahil sa sobrang complicated ng unlimited void ni Gojo. Kaya na may hindi lang isang domain clash ang nangyari kundi nagsettle pa si Sukuna sa 5 domain clashes. At sa first and second clash ay klarong-klaro na panalo si Sukuna. While sa third and fourth naman masasabi natin nagresulta ito sa both draw. Bukod dyan, during sa pagka-clash ng nilang domains patuloy si Gojo ang nag-a-adjust sa conditions ng kanyang barrier para malamangan lamang si Sukuna. Subalit lahat ng yan ay kinounter ni Sukuna sa mas napaka-risky pang strategy. During din sa domain clash ang ginagawa lang ni Sukuna na panglaban kay Gojo ang paggamit lamang ng kanyang domain amplification sa hand-to-hand combat. At sa loob ng 3 minutes and 9 seconds in every domain clash ay nagsiswitch lamang si Sukuna sa paggamit ng domain amplification at sa pag-switch off nito upang ma-receive ni Megumi ang unlimited void habang nasa loob pa siya ng domain ni Gojo, na siyang naglilimit kay Sukuna na mag-all out. Dahil habang naka-on ang domain amplification ay hindi kasi magagamit ng sorcerer ang kanyang innate curse technique. While kung naka-off naman ito dito sa parte ni Sukuna ay tuwing naka-off ang kanyang domain amplification ay ginagamit niya naman ang kanyang 10 shadows curse technique sa soul ni Megumi para tumanggap lamang sa mga sure hit effect ng unlimited void. Kaya naman sa third and fourth domain clash ay nag-dominate talaga si Gojo sa hand-to-hand combat which resulted sa tablang domain clash. However, sa kanilang fourth clash ay dito na pala nagsimulang mas bumilis pa ang pag-a-adapt ni Mahoraga sa unlimited void since ang adaptation kasi nito ay nagre-require ng time. And the more na mas tinatamaan ito ng same attack ng paulit-ulit ay mas bumibilis ang adaptation nito. Kaya pagdating sa 5 clash ng kanilang domain expansion kahit nahuli lang si Sukuna ng 0.2 seconds at muntik nang mapatay ni Gojo sa pagkakataong to ay sapat na pala ito para kay Mahoraga na ma-adapt ang unlimited void. Now, kung babalikan din natin ang kanilang domain clash ay dito pa lang kahit hindi nagamitin pa ni Sukuna ang kanyang Heian era form ay masasabi kong talo na talaga si Gojo. Kasi ang Infinity ay hindi immune sa sure hit effects ng domain expansion due to the fact na mas mataas ang output ng bawat atake ng sure hit effects. At nung sa mga time nung natalo si Gojo sa domain clash kahit na mabilis ang kanyang RCT kung gugustuhin lang talaga ni Sukuna noon kayang-kaya niyang patayin si Gojo. Paano? Well, ang paggamit kasi ni Gojo ng simple domain at falling blossom emotion ay simply isang napaka-boring move lamang para kay Sukuna. Dahil kung di lang nakafocus si Sukuna sa paggamit ng kanyang curse technique sa pag-activate sa kanyang 10 shadows dito sa soul ni Megumi, pwedeng-pwede sana ni Sukuna atakihin si Gojo ng malalakas pang atake bukod sa sure hit effect ng kanyang domain. Kaya lang di niya yun ginawa kasi nga mas prefer ni Sukuna ng makahanap ng paraan na mas mai-improve niya pa ang kanyang atake during sa kanilang labanan. Now, kung nababypass ng sure hit effect ng domain expansion ng Infinity ni Gojo dahil sa mas malakas ang output ng mga atake sa loob ng domain, how much more pa kaya kung ang Heian era form pa ni Sukuna ang nakaharap ni Gojo sa domain battle. Na sinasabi nga dito na ang lahat ng mga atake ni Sukuna ay nasa maximum output dahil mismo sa mga ekstrang mga kamay nito at bibig na nakakapag-chant habang nagipaglaban at nakakagawa ng mga hand signs. Na sa info pa lang na yan ay sigurado akong klarong-klaro na kung gugustuhin lang ni Sukuna ay kayang-kaya niyang talunin si Gojo sa domain battle pa lamang. Sinabi pa nga sa manga mismo na hindi nag-all out si Sukuna during sa labanan. Kasi nung una pa lamang ay nagtataka na talaga si Gojo sa kung bakit parang nagpipigil si Sukuna at mas pinili ang mga risky move. And
after din sa pagkamatay ni Gojo ay sinabi din ni Gojo na unlike sa kanya, si Sukuna ay hindi nakapag all out. Ni hindi nga raw siya sigurado kung matatalo niya si Sukuna kahit di pa nito gamitin ang 10 Shadows ni Megumi. So sa narrative pa lang na yan, it goes to show kung gaano kalakas ang isang King of Curses. At pagdating naman sa Curse Energy Efficiency at Reverse Curse Technique ay sinabi na rin sa manga mga kaibigan na kahit may 6 ay si Gojo, ipagdating naman sa Curse Energy Efficiency ni Sukuna ay on par pa rin siya kay Gojo Satoru. At ang pagsiswitch ni Sukuna sa paggamit ng Innate Curse Technique to using a Domain Amplification real quick ay isang feat na match sa kanyang titulo na King of Curses. At ang Curse Energy Reserves din ni Sukuna ay mas marami pa sa lahat ng sorcerers sa series dahil sinabi na mismo ni Yuta mga kaibigan na ang Curse Energy daw ni Sukuna ay may 2 or 3 times more na mas marami pa kaysa sa kanya. At pagdating naman sa RCT o Reverse Curse Technique, si Sukuna ay mas lamang pa rin kaysa kay Gojo dahil kaya rin ni Sukuna i-heal ang iba pa using his Reverse Curse Technique na isang feat na di kayang gawin ni Gojo. Also, may kakayahan rin si Sukuna ng mag-transform sa kanyang real form without using RCT. Pero di niya ito ginamit during sa labanan nila ni Gojo. Kaya ang mga panggugulpi ni Gojo at ang mga pagtatangke ni Sukuna sa mga atake nito matapos ang kanilang huling domain clash ay sinadya lang naman ng King of Curses upang mas mapabilis ang pagpapa-adapt kay Mahoraga sa Infinity ni Gojo. So during sa kanilang labanan ay sumusugal lang naman talaga si Sukuna mga kaibigan na umabot sa punto na muntik na siyang mapatay ng Black Flash na suntok ni Gojo para lang na ma-adapt ni Mahoraga ang Infinity since na ang suntok ni Gojo ay may kasamang blue. At in terms naman of skill ay sinabi na rin mismo ni Gojo na nasa same level din sila ni Sukuna. Isama mo pa ang kakayahan ni Sukuna na i-perform ang complicated na mga bagay kahit unang beses niya pa lamang itong nakikita. Tulad na lang sa pag-heal sa na-burnout na curse technique na nakita niya lamang na pinerform ni Gojo during sa kanilang labanan. At huwag din natin kakalimutan na si Sukuna lang aside siguro kay Tengen na ang dalawang karakter na sinasabing may alam talaga sa kung ano ang tunay na Jujutsu. Also, capable din si Sukuna mga kaibigan sa pagtangke o pagtanggap ng mga malalakas na atake like sa isang 120% Hollow Purple, sa Black Flash, brain damage na dulot ng Unlimited Void at ang No Aim Hollow Purple ni Gojo. Lahat ng yan ay tinanggap o tinangke ni Sukuna. Pero still nakatayo pa rin siya mga kaibigan. At mind you, nag-hold back pa siya dito ayon mismo sa mga allied sorcerers. So in conclusion, in terms of skill, knowledge, IQ, fighting capabilities at iba pa, lahat ng yan ay masasabi ko na kahit malakas si Gojo, ay still kayang-kaya pa rin siyang talunin ni Sukuna without using Mahoraga. So yan mga kaibigan, ganyan kalakas ang isang Ryomin Sukuna. At sana inaliwanagan kayo sa tunay na lakas ng King of Curses at di ko na nga sinama dito ang curse tool ni Sukuna at ang tunay nitong curse technique kasi sapat na ang lakas na ipinakita ni Sukuna sa mga latest chapters upang masasabi natin na kaya niyang talunin si Gojo without the help of 10 Shadows. Kayo, ano sa tingin nyo? Sang-ayon ba kayo dito? O may iba pa kayong komento o mga bagay na gusto nyong i-point out na maaaring di pa natin nasali dito? Just comment down your thoughts dyan sa comment section mga kaibigan. So yan mga kaibigan, if you like the video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.